Ang matinding revelasyon ang lumabas ngayong araw na yumanig sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon sa mga insider, may demonay traitor sa hangay ng mga dating kaalyado ni FPRRD na siyang nagbigay ng impormasyon sa International Criminal Court o ICC. Kapalit umano ng kanyang pagtatraidor ay bilyong pisong suhol mula sa kampo ni Pangulong Kuting Jr. ayon pa sa ulat. Bagamat hindi pa pinapangalanan ang naturang individual, sinasabing matagal na itong kasamahan ni Duterte at may direktang access sa sensitibong impormasyon. Ang mga binigay nitong detalye umano ang ginamit bilang batayan sa mga isinampang kaso sa ICC. Itinuturong layunin ng suhulan ang tuluyang pagpapatahimik kay Duterte at ang pagbura sa kanyang impluwensya sa politika, lalo na sa darating na halalan. Maring namang itinanggi ng kampo ni Pangulong Kuting ang mga aligasyon at iginiit na wala silang kinalaman sa anumang transaksyon laban kay FPRRD. Samantala, nananawagan ng mga loyalista ni Duterte na malalimang imbestigasyon upang matukoy ang tunay na nasa likod ng umano'y pagtataksil. Ayon sa kanila, panahon na para ilantad ang mga traidor at pananagutin ang mga sangkot. Patuloy kaming magbabantay sa mga susunod pang kaganapan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Hudas sa kampo ng mga Duterte, tukoy na. Aba, ano na naman ba tong hudasan na to? Hindi pa rin ba natatapos ang hudasan na to? At parang may natitira pa ba na hudas sa kampo ng mga Duterte? Ayun yung pag-uusapan natin dito syempre sa ating channel. At huwag kayong aalis kasi nga i-reveal ho natin kung sino ang panibagong hudas or sino ang hudas sa kampo ng mga Duterte na hindi nyo inaasahan. No? So, syempre sa dulo ng video natin yan, pang main event yan. At syempre marami rin tayong mga ibabalita ngayon katulad lang nito. Mga kapatid nating mga Muslim ay handa nang sumuporta or nakahanda na para sa suporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At marami pa po dito, marami pa po tayong tinatawag na pag-uusapan dito. At ito yung nangyari nga dito kay Pangulong Duterte sa pagkakaaresto kay Pangulong Duterte ay naging magandang impact. Naging magandang impact ho sa mga senatorial candidate at dito lalo kay Vice President Sara Duterte. At ayan yung mga pag-uusapan natin ngayon. So dito muna tayo, may mga papakita ko sa inyo ng mga picture na eto partida ha, maliit pa po ang aking community. Wala pa akong tinatawag na 101 or napakadaming supporters, no? Isang pipitsugin lamang po na vlogger lamang itong si Jay Guevara TV. So ito may papakita ko sa inyo kasi nga kahapon, ito ba yan? Yan, yan. Nag-post po ako sa aking YouTube channel sa ating post at nagkaroon po ng like na 20,000 like dito ho sa kahilingan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ba't napindot ko yung tawa? At ito nga po, no, nakalagay dito, ipanalo nyo ang PDP senatorial candidates. Ito ang personal kong hiling sa inyo para sa aking mga aking mga anak ba itong nakalagay dito? Nakalimutan ko na kung anong nakalagay dito eh. Yan ha. Kaya alam nyo, yan na lang sana ang maibalik natin kay Pangulong Duterte na maipanalo ang mga senador o mga kanyang kandidato sa kanyang pagiging mga kandidato sa pagiging senator. Siyempre, meron po yung isa dyan na kung saan ay eto po, yan. Nangunguna po sa senatorial
preferences 2025 election. Nangunguna po si Senator Bongo na nakakuha ng 71%. At nandito rin po si ba't parang hinihingan? Alam nyo guys, yung mic ko, pagpasensya nyo, tanggalin ko na ito. Baka kasi parang parang hinihingal daw ako. Di siguro baka sa hinga ko yan, sa laki ng bunganga ako, kaya ang lakas ng impact ng hangin. At dito pangalawa po si Bato de la Rosa na nakakuha ng 68%. At pangatlo po si Philip Salvador na nakakuha ng 63%. Rodante Marcoleta na merong 59%. At Apollo C. Kibuloy na merong 54%. At syempre nandiyan din si Attorney Vic Rodriguez na merong 51%. Uy, nakasama pa yung inayupa. Erwin Tulfo na may 49%. Raul Lambino na may 49%. Jimmy Bondoc na may 45%. At ito idadagdag ko talaga din to kasi syempre 12 ang senator. So papasok ko lahat ng senator sa Duterte senatorial candidate. So 10 yun. Kaya nga tinawag na Duterte. Diba? So papasok natin yan. Siyempre ako, para sa akin si boboto ko yan, Ben Tulfo yan, nakapasok na meron na 45%, JB Hinlo na may 42%, at eto si Doc Marites Mata na merong 34%. Palakpakan. Kasi nga kagagawa nito ni Marcos. Di alam niya yung ginawa ni Marcos Jr. na panggigipit sa mga Duterte na paulit-ulit niyang ginagawa. Ito po yung resulta nun. Ito yung resulta sa ginawa nilang kalokohan na hindi nila inaasahan. So yan kitang-kita nyo naman At ito ang pinakamalupit. Pabor ka ba? Pabor ka ba dito? Papayag ka ba na si Inday Sara Duterte ang maging presidente ng Pilipinas? So pinost ko rin po yan sa aking YouTube. Sa mga viewers natin yan, baka doon ko na lang kayo shoutout, kayo doon, mag-comment kayo doon sa sa comment section doon, at doon ko na lang po kayo sa shoutout kasi dito ay naka-vlog po tayo. Oo, syempre ako yes na maging presidente etong si Inday Sara Duterte, dahil alam natin na nananalaytay ang dugo, ugat, buto, kaluluwa, lahat at pag-uugali dyan sa kay Inday Sara Duterte ni Pangulong Duterte, at alam naman natin kung anong naging impact nun sa Pilipinas, diba? At talagang at yan nga karugtong na nga rin natin yan dito sa ating papanoorin na ito nga asan yan? Ito ang ating papanoorin. Suporta kay BP Sara Duterte sa 2028. Sisirit pataas kasunod ng panggigipit sa mga Duterte. Ito panoorin natin to, malupit to. I expect the numbers of former President Sara Duterte will skyrocket because of what happened. Remember, ang kultura natin mga Pilipino, we always try to root for the underdogs. We always are there to egg on the spirits of those that we feel are oppressed, yung mga kinakawawa, yung mga masyadong minamaltrato, nandoon yung simpatya natin. Na-establish na po ba sa publiko yung sinasabing panggigipit lamang ito sa pamilya Duterte dahil sa usaping eleksyon, kung pagbabatayan na rin yung paglabas ng taong bayan para magkaroon ng mass action sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng mundo? Well, ito nga hindi ko maintindihan. If this is a calculated risk that was carried out by the leadership of this current administration, then they should have
thought twice, no, and many times over, that this will really have a backlash effect, especially on their chances of securing victory in the coming elections. Remember that the midterm elections is always a testament vote to the current administration, and when you have an administration that is very unpopular, no, talagang sobrang unpopular nitong administration na to ngayon, lalo-lalo dito sa mga ginawa nila sa dating Pangulo, I don't think they will be able to secure the victory unless, of course, there are machinations that they may employ, no, that will give them the victory. Okay? So yun yung hindi ko maintindihan, ano, if it is really for the elections, then they should have understood that the president, I mean the former president, still enjoys a relatively high level of public support and popularity, and that they should not have done this, at least at the very least, no, bago sana yung election, para hindi na diskaril yung kanilang yung kanilang kampanya, because right now as I see it, parang hindi sila makaalagwa sa kanilang kampanya dahil nga iilan lamang maari yung natuwa, doon sa kanilang mga nangyayari, and maaring hindi maganda yung optics ng kampanya nila. Hindi, alam niyo talagang may punto tong may punto to si Professor, kasi isipin niyo talaga malaking maling ginawa ni Marcos to. Malaking sampal to sa lahat ng senatorial na candidate na hawak ni Marcos Jr. ngayon. Imbis na ipanalo ni Marcos Jr. yung kanyang mga senator, yung ginawa niya, nilaglag niya sa kangkungan. Nilaglag niya sa kangkungan at yun, tignan nyo naman yung naging impact, diba? Dito lang kay BP Sara, tumaas ang survey, ang ratings at ng tiwala ng taong bayan kay Vice President Sara Duterte, imbis na kamuhian siya, diba? So yun ang gustong palabasin ng administrasyong Marcos, na magalit ang lahat ng Pilipino kay Vice President Sara Duterte. Yun yung gusto nilang mangyari. Kaso baliktad ang nangyari, imbis na kamuhian ng mga Duterte, mas lalo pang minahal ng taong bayan. Na hindi inaasahan ni Marcos yun. Kasi nga gusto nila masira Duterte, mawala ng tiwala ang taong bayan sa mga Duterte, kamuhian ng mga senator na hawak ni Pangulong Duterte ngayon, diba? Wala tayong magagawa, tanga yung humahawak sa inyo. Kaya nga sabi nga namin ni Boss Dada, kay Villar tsaka kay Tito Soto, umalis na lang ho kayo dyan. Mananalo naman kayo kahit magsolo kayo, hindi nyo na kailangan na pumanig or kumampi dyan sa bagoong Pilipinas na yan. Walang kakainat na niyang karir nyo dyan, promise. Sabi ko nga sa inyo, ngayon pa lang, pinanalo na agad ni Marcos Jr. ang laban. Panalo na agad ang Duterte. Panalo na agad ang Team Duterte sa usapang eleksyon ng senatorial candidate. No? Panalo na agad. Depende na lang pag merong nangyaring dayaan, ha? Oo. Wag naman sana. Pero alalahanin natin, diba, kung kamakailan lang may nangyaring issue, may nangyaring isang attorney na tawag dito na alam niyo na natuklasan niya na kayang-kayang palang hakin ang site ng Comelec. Ewan ko, ano kayang balita doon kay attorney? Mukhang pinakulong nata, mukhang nagurgur na yun. So nadiskubrihan niya na may dayaan, kayang-kayang dayain, ganito ganyan. So ayun na nga nangyari. Ang masama nga dito, ngayon pa lang alam naman na natin na panalo na ang Team Duterte, ang senatorial candidate ng mga Duterte. Nakakatakot dito may mangyaring dayaan. So kasi tutusin hanggang ngayon nga hinahanap na natin yung abot dun sa balota sa Comelec. Naasan na yung 6 million na balota na yun? Naginastosan ng 150 million na nabasura lang. Diba? Asan na yun? Diba?
So wala hanggang ngayon, sabi nila kesyo okay na daw eh. Wala naman silang pinapakita. Mahirap kasi maniwala na wala kang pinapakita, di ba? Oo, mahirap na. Baka mamaya ma-jonggu tayo, ma-jonggu. Kaya itong ginawa ni Marcos talaga, ito ay napakalaking sampal. At ito ay matatawag nating nilaglag ni Marcos ang senatorial candidate niya mismo. Hindi niya lang sana ito kasi hindi mo ba kung anong mga advice meron dito sa mga to. Siguro nga nagsisisi yung iba, no? Sana pala hindi na ako sumali dito. Lalo siguro si Pacquiao. Oo, sising-sisi, sabi ni Pacquiao. Sana pala ginampanan ko na yung pagiging kritiko ko kay Marcos. Naging mukhang balimbing patuloy ako. Oo, dati umuwi ako kay Marcos tapos ngayon pinagtatanggol ko na. Siguro sising-sisi si Manny Pacquiao, no? Sana pala hindi na ako gumanon eh. Oo, hindi na sana ako ngayon tuloy nasasabihan ako ng balimbing. Mukhang malabo pa akong manalo ngayon. Okay, tuloy natin, tuloy. No, kung sakali magkakaroon sila ng mga caucus o ng mga rallies, maybe this will not be well attended, no, by the public. Ang kakaiba po nito talagang pagkukusa ng taong bayan, yung magtipon-tipon sa iba't ibang lugar, iba't ibang klase ng aktibidad, may prayer vigil, may solidarity walk, meron pang motorcade. Hindi ito kagaya ng mga pagtitipon na organized ng maka-administrasyon na kailangan pang magkaroon ng ayudahan o pagbibigay ng tulong para matipon po yung mga tao, Prof. Tama po yun, I totally agree with that. And ito nga, nakikita natin dito yung spirit of volunteerism, no, sa ating mga kababayan. And not only volunteerism, pero nandun yung wholehearted support, no. At nandun yung outpouring of love and admiration for what the president has done. And if you're going to look at it, no, from, let's say, if you're a foreigner, okay, and ito nga may kinakaharap na ganitong mga kaso ang Pangulo, no, maliwanag yung impression na gusto nating pakita that despite of all these allegations na may ginawang masama ang dating Pangulo, pero taliwas ito sa nakikita, no, sa nararamdaman at nararanasan natin ngayon that nandoon yung pagbuhos ng pagmamahal para sa mga nagawa niya sa bayan. So I think it will definitely negate, no, whatever the international media or even some of the local media is trying to project, no, with regards to what the president has done. And ito nga yung mga pinoproject nila na mga mali na ginawa ng dating Pangulo. Taliwas ito sa nakikita natin ngayon kasi kung may mali at marami siyang kamalian na nagawa ng kanyang administration. Pero bakit ganon yung pagbibigay ng pagmamahal sa kanya ng taong bayan? So ngayon na nga no, taong bayan na nga talaga mismo ang nagpatunay at pinakamalaking ebidensya na itong si Rodrigo Roa Duterte, si Pangulong Duterte ay wala talagang ginawang masama sa Pilipinas. At kitang-kita naman sa mata, sa kilos, sa sinasabi ng taong bayan. Hindi na mismo kasi alam nyo, pag ang ibang tao na ang magpatunay na etong taong to mabait, etong taong to okay to, etong taong to mapagkakatiwalaan, maniwala ho kayo dun. Pero yung mismo sila na wala ng bukang bibig kundi sila na lang mabait, sila na yung maayos, kalokohan ho yun, may halong kalokohan yun, ha. O, katulad lang ni Attorney Blurred na hindi na naging blurred na naman, di ba? Kasi mabait daw, ito ganyan, o, ngayon nabibisto na sila. O, yung mga hawak na mainstream media ng administrasyong Marcos, di ba? Laging inaangat si Marcos, ni wala namang ginawa, angat lang ng angat. Yun yung sinasabi na mismong taong bayan na ang magpapatunay na kung sino ba talaga at kung gaano kamahal ng taong bayan si Pangulong Duterte. Dahil kung masamang tao si Pangulong Duterte, yung nakikita nyo si screen na yan, yung mga tao na yan, yung mga napuputol yung daliri ko, sorry.
Yan yung mga taong yan, hindi magsasalita, eto na lang, isipin nyo maigi. Sa hirap ng buhay ngayon, maglalaan ka ng 1 oras, 2 oras, 3 oras, isang araw para lang sa isang tao na alam mo namang walang kwenta. Hindi mo gagawin yun, syempre. Hindi mo gagawin yun, syempre. Sa hirap ng buhay, yung isang araw mo, panghanap buhay mo, hindi mas okay pa, di ba? Pero dahil nga, itong si Pangulong Duterte ay naging maayos, naging ama ng buong bayan, naging ama ng buong Pilipinas. Kaya, excuse me, kaya makikita nyo yung mga tao na ganito sumuporta kay Pangulong Duterte, at hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Biruin niya, sa totoo nga lang, may panibagong record na naman na binrake itong si Pangulong Duterte na the most lover, parang pinaka maraming taong sumuporta, lumabas ng bahay, parang ganun yung nakalagay dun eh. Pinaka mahal ng kanyang sa lahat ng buong naging presidente ng buong mundo. Kay Pangulong Duterte lang nila nakita itong buong Pilipinas talaga lumabas at nagsalita at sumuporta kay Pangulong Duterte. Ganun kamahal ng taong bayan itong si Pangulong Duterte. Inisipon ako. No, ganun kamahal ng mga Pilipino si Pangulong Duterte. Kaya itong talagang nangyayari, wala na, finish na. Talagang may nanalo na. Mukhang hindi putugma yung naratibo ng mga kalaban ng ating dating Pangulo doon sa nangyayari talaga doon sa ground. Opo, and maliban po sa possible na re-rest back yung mga supporter ng ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nalalapit na eleksyon, ano pa po yung nakikita ninyo na posibleng backlash po dito po sa ginawa ng kasalukuyang pamumuno? Well, we're trying to also see, maaring magkaroon tayo ng mga patuloy pa na mga mass actions, and then maaring we don't know, we don't know how this will escalate and what kind or level ng critical mass magkakaroon tayo. Pero that's actually one, and secondly, siguro this will have to have a reflection in the 2028 elections, Nakita naman natin that and I hope that this will be seen in the forthcoming surveys, and how I expect the numbers of former President Sara Duterte will skyrocket. Because of what happened. Remember, ang kultura natin mga Pilipino, we always try to root for the underdogs. We always are there to egg on the spirits of those that we feel are oppressed, Yung mga kinakawawa, Yung mga masyadong minamaltrato, nandoon yung simpatya natin, So I know that this thing that happened right now, itong oppressive move na ito na ginawa ng liderato ng ating pamahalaan, will definitely have some kind of traction, and nararamdaman natin ito, I believe, not only in these elections but more so in the 2028 elections. Opo, and maalala po natin sa naging pahayag po ni Senador Bato de la Rosa, kasi nirecall niya na nagkausap sila noon ni Bongbong Marcos Jr. at pinangako nito na hindi kailanman papayagan na makapasok or kikilalanin ang ICC kasi baka mangyari din sa kanya, Yun yung sinabi po ni Senador Ronald Bato de la Rosa. May posibilidad ba na mangyari din ito sa kay Marcos Jr.? Well, oo, para sa akin talagang may posibilidad. Sa totoo lang ito nga, 'di ba, may mga bago mag-away-away itong or bago mabisto ni Vice President Sara Duterte itong kabulastugan ni Marcos Jr. at ni Romualdez. Diba may mga bali-balita na etong si Marcos ay may kaso sa ibang bansa, diba? Saka yung kanyang nanay, So,
parang nangyayari dito ay parang yung nangyayari kay Pangulong Duterte ngayon ay dapat talaga si Marcos talaga dapat yung andun. No, dahil parang ang nangyari dito parang palit ulo. So para sa akin, alam nyo, sa nangyari ngayon kasi ang pinuputok nila kay Pangulong Duterte yung sa AJK lang naman eh. Pero tingnan nyo kay Marcos Jr., ang dami. Pangbabastos sa mga kapulisan, paggamit sa mga kapulisan para ipatupad ang maling gawain, pag-corrupt sa mapatungkol sa BICAM report, corrupt patungkol sa flood control, corrupt patungkol sa PhilHealth, SSS, GSIS, sa lahat-lahat. Yung Alitagtag Batangas drug hall, wala na rin. Mga naubos na kakasinghot. So maraming pwedeng ikaso kay Marcos Jr. na pwedeng imbestigahan ng ICC. Kaya nga kung pagkukumparahin nyo lang kaso ni Marcos versus kaso kay Pangulong Duterte, no? Mas dahamak na mas maano yung kay Marcos, mas brutal. No, kasi once na magnakaw ka sa kaban ng bayan, para mo nang para mo nang pinatay ang buong Pilipinas, tandaan niyo yan. At once na magbigay ka o ipagkaluluo mo ang kababayan mo sa ibang bansa, sa ibang lahi, puta na, isa rin yan sa pinakamalaking kaso sa kasaysayan ng Pilipinas. Katulad lang yan ng pagbigay ni Marcos Jr. kay Pangulong Duterte sa Netherlands, sa Interpol, sa ICC. Para mo na rin binenta ang Pilipinas niyan. May pagkaluluo mo lang yung kababayan mo, malaking yan. Kaya nga, pero alam ko, wala naman din gagawa, no, alam kong halimbawa man na manalo pero sure naman na yan na mananalo si BP Sara sa pagiging presidente. So kapag inusig na yung mga kaso ni Marcos at ni Romualdez, hindi papayag pa rin ng mga Duterte na ipadala doon sa ICC. Hindi sila, syempre, bukod sa kakampi na nila ngayon. Ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!